Jessa POV. Yan na ba talaga yon? Pabulong na tanong ni Lily at sinisipat ang hawak kong maliit na bote. Oo, kailangan mapainom ko kaagad ito sa kanya bago matapos ang araw na to. Kung hindi mawawalang bisa, mahina akong tugon. Basta, hintayin mo lang yung text ko. Ibig sabihin nun, nasa opisina na niya si Doc, ani Lily. Okay, basta wag na wag mong kakalimutan ha. Sayang naman ang effort ko kapag nagkataon. Kung alam mo lang ang mga pinagdaanan ko para lang makompleto to. Kinuha mo talaga yung brief ni Doc? Namimilog ang mga mata ni Lily habang nagtatanong. Agad ko siyang sinaway. Shh! Hinaan mo yung boses mo. Oo, kagabi. Kaya pag uwi ko, ginawa ko kaagad to. Gayuma ang aking tinutukoy. Eh di nakita mo? Pilyang tanong nito. Pinamulahan ako ng mukha at hindi nakasagot. Nalaki pang lalong mga mata ni Lily. Oh my gosh! Nakita mo nga! Halos patiling sabi nito. Mabilis kong tinakpan ang bibig niya at baka may ibang makarinig. Ang ingay mo! Saway ko sa kanya. Sana all, ani Lily. Panay ang hampas niya sa aking balikat. Bilib na talaga ako sa iyo, idol! Anito at sumaludo pa. Tumahimik ito at pagkuway tumingin sa akin. Naningkit pang mga mata nito. Dax ba si Doc? Anito sa napakapilyang ngiti. Nginitian ko siya at saka tumango. Amen! Tugon ko. Pigil ng tili namin at nag-appear. Para namang kitikiti si Lily sa kanyang kinatatayuan. Aminin, hindi ka nakatulog no? Ani Lily. Slight, sagot ko at mas lalo pa kami nagtawanan habang naghahampasan ng mga kamay. Teka, paano mo nga pala ipapainom yan? Basta ganyan na lang? Inumin naman kaya niya yan? Ibibili ko siya ng iced coffee mamaya. Doon ko ihahalo. Kaya kapag nag-text ka, bibili agad ako ng kape. Oh, okay. Basta pag nag-text ako, bilisan mong dumating ha. At baka umalis agad siya. Sige na, kita-kits na lang mamaya ha. Basta i-message mo ko kapag free na siya. Mahigpit kong bilin sa kanya. Nagpaalam na ako kay Lily. Kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho. Nasa karinderya kami ngayon at nanananghalian. Nakipag-usap lang ako sa kanya para sabihing nagawa ko na ang gayuma. Hanggang bukas na lang ang kasunduan namin ni Alexos at ramdam ko na hindi na ako talaga kayang makuhang loob nito kaya tanga na kung tanga. Aasa na lang ako sa gayuma. Hindi ko rin naman sure kung totoo nga ito pero wala namang mawawala. May 2 days pa kami ni Alexos at hindi naman ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Natapusin na namin ito. Habang naglalakad ako ay nakita kong sasakyan ni Alexus. Nakilala ko kaagad ito. Siyempre lahat ng konektado sa kanya, alam na alam ko. Hindi pa siya nagtitext sa akin kaya lalapitan ko siya at yayain na magkape. Baka hindi ko na kailanganin ng tulong ni Lily. Nakita ko siyang bumaba kaya napangiti ako. Ang gwapo talaga ng mahal ko. Bibilisan ko na sanang paglapit sa kanya nang may naunang lumapit dito na babaeng naka-pink na blouse at ang ganda niya. Nakangiti to kay Alexus. Hindi ko naman nakikitang reaksyon ni Alexus dahil nakatalikod siya sa akin. Kumabog ang dibdib ko nang makitang kakaibang ngiti ng babae sa kanya. Hindi yun basta simpleng ngiti para sa kaibigan. Alam ko may something. Sabay na naglakad ang dalawa, papasok ng hospital. Nakita ko pang tumawang babae. Maya-maya si Alexus naman ang tumawa. Bakit nakakaramdam ako ng matinding selos? Mabigat ang paa ko na naglakad papasok sa loob ng hospital. Napadaan ako, may nurse station at natanaw ko si Ate Luz. Lumapit ako dahil sigurado kung may mahahagilap akong balita mula dito. Siguradong nakita niyang pumasok sina Alexos at ang babaeng kasama nito. O Jezabel, mukha ka nalugi dyan, bati agad ni Ate Luz. Po, masakit po kasi ang ulo ko. Medyo nakainom kasi kagabi. Pagsisinungaling ko pero ang totoo iniisip ko pa rin kung sino kasama ni Alexus. Akala ko nagsiselos ka at bumalik na si Dr. Sandoval. Pabirong sabi ni Nancy. Naalala ko, Sandoval ang apelyido ng ex ni Alexus. Bakit naman ako magsiselos? Kilala niyo naman ako. Dinaan ko na lang sa biro. Joke lang, alam naman naming malakas ang fighting spirit mo. Ani Nancy. Grabe, mas gumanda lalo si Dr. Sandoval ngayon. Ani Ate Luz. Yung nakapink po ba? Kunwari baliwala kong tanong. Mukhang siya nga talaga ang ex ni Alexus. Oo, kaya ikaw bawas-bawasan mo na yung pagbibiro mo't baka ma-misinterpret mo di doktora. Si Judith naman, bahagya ako nasaktan dahil hindi lang si Alexus ang hindi sumiseryoso sa akin.
Akala nila i-joke lang ang lahat ng ito para sa akin. Kahit mga katrabaho ko, hindi nila nakikita na may future kami na lalaking gustong gusto ko. Sige po, matamlay kong sagot at tumalikod. Narinig kong tinawag ako ni Ate Luz kaya hinarap ko ulit siya. Sa'yo na itong orange juice para mawala na yung hangover mo. Hindi kami sanay na hindi ka tumatawa. Salamat dito, pasensya na ha, naparami kasi ang inom eh. Pagdadahilan ko at tuluyan ng umalis. Nagdiretso ako sa locker room. Nawala na tuloy ako ng ganang ituloy pa itong katanghang gayuma na to. Natanaw kong basurahan at tinihagis ko doon ang bote ng gayumang hawak ko. Wala akong ganang maging sa trabaho ko at napansin kagad yun ng aking mga kasamahan. Hindi sila sanay na matamlay ako. Kilala kasi nila ako na masiyahin. Kagaya na sinabi ko kina Ate Luz, nag-alibay na lang ako sa aking mga kasamahan na nakainom ako kagabi para hindi sila magtaka. Pero paano na bukas? Ano sunod na idadahilan ko? Tapos na ang aking duty at naghahanda na akong umuwi nang marinig kong tumutunog ang aking cellphone. Si Lily, tumatawag. Uy, si Doc, hindi na busy. Nasa office niya, bilisan mo. Excited na sabi nito. Dahil sa sinabi niya, ibiglang nabuhay ang aking dugot na wala bigla sa isip kong lungkot. Dali-dali akong bumalik sa locker room at binalikan ng basurahan. Mabuti na lang at nandun pa rin ang bote ng gayuma. Pagkakuha ko nito'y tumakbo agad ako sa kantin na nasa loob ng hospital at bumili ng kape. Ang bala ko sana'y sa coffee shop sa labas bumili ng kape kaso baka makalis ka agad si Alexus sa opisina. Kaya dito na lang ako sa kantin bumili. Bago ako magtungo sa opisina ni Alexus ay pumasok na muna ako sa banyo. Nang masiguro kung walang ibang tao maliban sa akin ay mabilis ko inihalong gayuma. Agad din akong lumabas ng banyo pero dumiretso sa opisina ni Alexus. Kailangan ko siyang maabutan bago pa ito maging busy ulit. Nakasalubong ko si Lily na hinihintay ako sa labas ng opisina. Sinanyasan niya ako na bilisan kong paglalakad, kaya halos patakbo na ako lumapit sa kanya. Umalis lang ako saglit pero sa tingin ko nasa loob pa rin siya, anito. Ganun ba? Sige wait mo ako dito. Habol ang aking hininga, nakasaradong pintuan kaya dahan-dahan kong binuksan yon. Palibhasa, sina Alexis ang may-ari ng ospital kaya malaki ang opisina nito. Pagbukas ko, hindi ko kagad siya nakita. Humakbang pa ako papaloob nang makita kong dalawang tao sa loob na malapit sa may bintana sa bandang dulo ng silid. Kahit nakatalikod ang lalaki, alam kong si Alexis to. Nalaki ang mga mata ko nang makitang kadikit dito ang babae naka-pink na blouse. Magkadikit ang kanilang mga mukha. Hindi ko man nakikita ang mukha ni Alexis ay alam kong naghahalikan sila dahil nakatingkayad ang babae at nakakawit ng kamay sa batok ni Alexis. Parang tinulos ako sa aking kinatatayuan at hindi inaasahan ng aking nasaksihan. Parang sinaksak ng isang matalim na kutsilyo yung aking dibdib kaya napatras ako. Hindi sinasadyang natabi kong mga gamit na nakapatong sa may lamesa. Kaya gumawa yun ng ingay para makuha ang atensyon ng dalawa na parehong napalingon sa direksyon ko. Bago pa man ako nakatakbo papalayo ay mabilis na nagsalubong ang mga mata namin ni Alexus. Tumakbo ako papalabas at nadatnan ko si Lily na naghihintay sa akin sa labas ng opisina. Inabot ko sa kanyang kapeng hawak ko at wala sa loob na tinanggap yun ni Lily na nagtatakang nakatingin sa akin. Pakitapon na lang, yun lang ang tanging nasabi ko at mabilis akong umalis sa lugar na yon. Madadaanan kong locker room kaya mabilis akong nagtungo doon upang kunin ang aking mga gamit at mabilis na lumabas ng hospital. Walang tigil ang pagpatak ng aking mga luha. Mabilis din ako nakapara ng taxi. Kinuha ko kaagad ang aking cellphone at ang pinakauna kong ginawa ay hanapin ang number ni Alexis at ibinlock yun. Pinahid ko ang aking mga luhat sa kabumulong sa aking sarili. Ngayon lang ako iiyak sa iyo, Alexis. Pero simula bukas, hindi na kita pag-aaksayahan ng panahon. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ayaw mo, wag mo. Kahit anong pilit kong ibaksi sa isipan na nakita ko sa opisina ni Alexis ay hindi talaga siya mawala sa utak ko. Alam ko namang kaibigan lang ako para kay Alexis. Alam ko rin na kahit paanong tungkol sa ex-girlfriend nito, pero iba pala talaga kapag sinampal ka na ng katotohanan sa harapan mo. Pakiramdam ko ay kinalog ng malakas ang aking ulo para magising sa aking kahibangan. Tama si Alexis. 22 years old na nga ako pero hindi pa rin ako nakakawala sa 17 years old Jessa na in love sa kanyang ultimate crush. Hindi ako nag-grow at nabubuhay pa rin ako sa isang fairy tale na binuo ko si Alexis ang aking Prince Charming. Mapakla ako na pangiti nang ma-realize ang aking kahibangan.
Okay, Alexus, masakit mang aminin pero tama ka. Napaka-childish ko. Tama ka na sa una pa lang hindi ka na dapat pumayag. At hindi ko rin dapat pinagpilitan ng aking sarili. Habang nasa biyahe ay tumutulong aking luha. Hindi rin nakatulong ang malungkot na kantang pinatutugtog sa radyo ni Kuya Driver. Tahimik lang ako umiiyak kaya hindi napapansin ng driver. Nagpasalamat ako at natapos na rin ang malungkot na kanta. Napalitan naman ito ng kanta ni Miley Cyrus na Flowers. Dati ko pang gustong kantain na ito dahil sa beat, ngunit ngayon ay parang biglang bumabaon ang bawat lyrics na binabanggit ng singer. Kinuha kong panyo sa aking bulsa at pinatuyo ang aking mga mata at pisngi na nabasahan ng luha. May napansin ako sa labas kaya pinara kong sasakyan at dito na ako nagpababa. Pagbaba ko ng sasakyan ay tinignan kong tindahan sa harapan ko at ngumiti ako. I can buy myself flowers. Isang magandang flower shop ang nasa harapan ko ngayon. Mula sa labas ay makikitang punong-puno ng iba't ibang bulaklak. Pumasok ako at parang dinuduyan ng aking puso dahil ang gaganda ng mga bulaklak. Inikot kong paligid at hinanap ang pinakamagandang bulaklak sa aking paningin. Naagaw ng aking atensyon ng isang bouquet na assorted tulips. Miss, magkano po yung tulips? 4,899 pesos po ma'am, sagot ng empleyada. Sige, bibilhin ko. Walang patumpik-tumpik kong sabi sa kanya. Matapos kong bayaran ay inabot sa akin ng empleyada ang bouquet. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa aking bibig. Kaya ko naman palang bumili ng sariling bulaklak at mapasaya ang aking sarili. Ni katiting ay wala akong makapang panghihinayang sa halagang binayaran ko. I deserve this. Magandang bulaklak para sa magandang kagaya ko. Lumabas ako at alam ko na kung saan ako sunod na magtutungo. Tumawag ulit ako ng taxi at nagpahatid sa address na ibinigay ko. Huminto ang sasakyan sa parking lot ng isang malaking mall. Tinahak kong loob at nagtungo sa aking pakay. Pumasok ako sa loob ng isang sikat na salon na pag-aari ng isang celebrity. Ganong hairstyle ang gusto ko. Tinuro kong shoulder length bob haircut. Ilang taon ko rin hindi pinapuputol ang buhok ko. Sobrang haba na nito. Total hindi ko rin naman nailulugay. Dahil sa nature ng trabaho ko kaya hindi ko na rin siguro kailangan ng ganitong kahabang buhok. Pinakulayan ko rin ng caramel and honey highlights kagaya ng celebrity model na nasa poster nila. Matapos itinignan kong aking sarili sa salamin. Masaya ako sa kinalabasan. Hindi ko to ginagawa para kay Alexos o para magpapansin. Ginagawa ko to para sa aking sarili. Nakalimutan ko na dapat at ako na maunang magka-appreciate sa sarili ko bago pa man ako mag-expect mula sa ibang tao. I can love me better than you can. Palagi ko nalang hinahanap ang pagmamahal mula sa kanya. Sinayang kong aking oras upang manghingi ng pagmamahal sa taong akala ko ay magpapasaya sa aking gayong konting pag-aalaga ko lang sa aking sarili, ay magiging masaya naman pala ako. Ngayon ay alam ko nang kaya ko naman palang maging masaya na hindi namamalimos ng atensyon at pagmamahal sa kanya. Bitbit ang bouquet ng bulaklak ay naglakad ako patungo sa sinihan ng mall. Pumili ako ng romantic movie. Ito ang klase ng palabas na gusto ko at nag-enjoy ako. Tubig lang binili ko dahil hindi naman ako mahilig sa popcorn at soda. Sobra kong na-enjoy ang pelikula dahil nakakatawa at nakakakilig. Masiyahin akong tao kaya ganitong klase mga palabas ang gusto ko. 2 oras ang itinagal ng pelikula pero ni minsan hindi ako nabagot at higit sa lahat hindi ako nakatulog. Iba talaga kapag gusto kong aking ginagawa. Pati katawan ko ay nakikisama. Walang oras ang gustong sayangin. Bitbit ko pa rin ang aking bulaklak na kahit walang amoy ay mayat-maya akong sinisinghot. Nagtungo ako sa isang restaurant na nasa loob din ng mall. Umorder ako ng carbonara dahil yun ang paborito ko. Matagal-tagal din ako hindi nakakatikim nito. Nahihiya kasi akong pumasok dito na mag-isa dahil parang ang weird na kakain ako dito nang walang kasama. Sarap na sarap ako sa aking kinain. Mabuti na lang talaga at nagpunta ako dito dahil kahit mag-isa'y nag-enjoy pa rin ako at walang panghihinayang kahit pa medyo may kamahalan ng presyo. Madilim na kaya nag-taxi na lang ako pauwi. Pagkarating ko sa condo nilagay ko kaagad ang bulaklak sa flower vase. Nagdiretso ako sa kwarto upang hubarin ang lahat ng aking suot. Magsha-shower na muna ako bago matulog. Nilagyan ko ng shower cap ang bagong kulay kong buhok. Hindi ko pa to pwedeng basain. Binuksan kong shower ngunit walang lumalabas na tubig. Nung isang araw pa ito naglolo ko, mukhang natuluyan na nga talaga. Kumuha ko ng towel at tinapis sa aking katawan. Yung banyong malapit sa salas ang gagamitin ko. Napakasarap sa pakiramdam.
na magbabad sa hot shower. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho at paglalakad sa mall. Matapos kong patuyuin ang aking katawan, gamit ang towel na dala ko inalis ko naman ng shower cap. Ngayon ko lang napagmasdang muli ang aking buhok na hanggang balikat na lang ngayon. Inikot-ikot ko pang ulo ko na parang feeling ko nasa commercial ako. Dahil feel na feel ko talaga ang bagong buhok ko. Ang ganda, I love myself na talaga. Napatawa ko mag-isa. Bago lumabas ay naisipan ko na munang umihi. Matapos kong i-flash saka ko lang napansin na napatubog pala sa toilet bowl ang towel ko. Yak, kadiri naman. Bakit kasi hindi ko napansin agad? Agad ko inalis ang towel sa aking katawan at nilapag yun sa sahig. Binuksan kong closet sa loob ng banyo. Ngunit wala namang kahit na anong gamit dito. Maliban sa mga face towel, shampoo, sabon at tissue. Hindi bali na lang. Total ay mag-isa lang ako dito kaya walang problema kung lalabas akong hubot-hubad. Ang problema lang ay napakalamig dahil naka-on ang aircon. Ang lamig pa naman sa pakaramdam kapag bagong ligot naka-on ang aircon. Nakakapangatog hanggang buto, tatakbo na lang ako dahil sobrang lamig talaga. Pagkabukas ng pintuan ng banyo ay tumakbo ako na mabilis papunta sa aking silid. Sa aking pagmamadali huli na bago ko na malayang, mababangga pala ako sa isang katawan ng tao na nakaharang sa aking daraanan kaya na-off balance ako at ramdam kong babagsak ang aking katawan sa sahig. Ngunit, otomatikong naging reaksyon ng aking nakabangga. Natulungan ako pero nahila ko siya. Kaya sa huli bumagsak din ito. Mabuti at may sofa kaya doon kami bumagsak. Ngunit, dumausdos pa kami pababa sa carpet. Ramdam ko ang mabilis nitong paghawak sa aking ulo upang hindi tumama sa sahig. Napailalim ako at nasa ibabaw naman siya. Nakaramdam ako ng sakit ngunit mas nanaigang pagkagulat nang makilalang nasa ibabaw ko. Alexus? Jessa! Kitang-kita kong pagkagulat sa mga mata ni Alexus. Pareho lang kami ng reaksyon at hindi malaman kung paano magre-react. Hindi ako makatayo dahil makikita niyang katawan ko. Wala pa naman akong suot na kahit na ano. Mukhang ganun din ang inaalala nito kaya pareho kaming naistatwa sa aming posisyon. Hindi ako makapagsalita habang magkahinang ang aming mga mata. Para akong nahipnotismo sa mga mata ni Alexus na parang may gustong sabihin sa akin. Unti-unting kumilos ang kanyang mga mata. Lumipat ang tingin nito sa aking mga labi. Napalunok naman ako. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mukha palapit sa akin at nararamdaman ko ng paglapat ng kanyang hininga sa aking balat. Hahalikan niya ba ako? Hindi ako sure pero nang gahiblan na lang ang layo ng labi namin sa isa't isa ay mabilis ko siyang itinulak. Dahil sa pagkabigla nito ay napahiwalay agad ang katawan nito sa akin. Wala sa sarili na paupo ako upang lumayo sa kanya. Dumako naman ang kanyang mga mata sa aking kahubaran. Hindi tuloy ako magkaintindihan kung alin ang una kong tatakpan. Si Kifi ba o si Bubi? O ang mukha ko dahil sa matinding kahihiyan? Huwag kang tumingin! Singhal ko dito dahil kanina pa itong hindi kumukurap habang nakatitig sa katawan ko. Para namang nagising ito sa sigaw ko at saka palang inalis ang pagkakatingin sa aking katawan. Laking gulat ko na magubad to ng t-shirt sa harapan ko kaya bigla akong nagpanik. Huwag kang lalapit! Bigla nitong inihagi sa akin ang hinubad niyang damit. Hindi ako nagdalong isip na kunin yun at niyapos sa aking hubad na katawan. Pumikit ka! Tatayo ako! Utos ko sa kanya. Agad naman itong pumikit. Nang masiguro kong pikit na nga siya saka ako tumayot nagtatakbo papasok sa aking silid. Abot-abot ang kaba sa aking dibdib na makapasok ako. Nakakahiya! Sigaw ng utak ko. Ngayon lang ako nagsimulang pamulahan ng mukha dahil sa kahihiyan. Anong ginagawa niya dito? Alam naman niyang dito ako pansamantalang tumutuloy. Ayaw ko pa naman siyang makita. Tapos ganito pang mangyayari. Makikita niya ako sa ganitong itsura. Nakakahiya, nakakainis. Magaling sana kung naghahabol pa rin ako sa kanya. Kikiligin pa sana ako kaso nawala ng lahat ng yun na makita kong ginawa niyang kababalaghan sa opisina. Ang kapal naman ng mukha niya na tangkain akong halikan. Ibang bibigang kahalikan niya kaninang umaga tapos hahalik siya sa akin. Kanya nang halik niya. Nakakita lang ng tahong gusto na niyang umiskor. Nek-nek niya, maglaway siya. Hindi niya tumatitikman. Mabuti na lang at wala na si Alexo sa kondo nang magising ako. Hindi ko alam kung kailan siya umalis, kung kagabi ba o kanina lang. Nahihiya at naiinis pa rin ako kapag naalalang nangyari. Ano pang ipagmamalaki ko ay Alexus? Nakita na niyang lahat. Napabuntong hininga na lang ako ng malakas. Kung kailang wala na kami, saka pa nagkaganito.
Mabuti naman at hindi nagparamdam sa akin sa Alexis pagkatapos ng nangyari kagabi. Marunong din naman pala siyang makaramdam na napaka-awkward kung mag-uusap agad kami. Hindi ko naman siya pwedeng sisihin dahil ako naman itong tumakbo ng walang saplot. Saka nabanggit na rin sa akin ni Moira na si Alexis daw talaga ang gumagamit itong kondo noon pa man. Malamang ay kanina pa nasa ospital si Alexis. Papunta na rin ako doon ngayon. Bago ko umalis ay hinugot ko na muna sa charger ang cellphone ko. Kanina ko lang nalaman na drain na palang battery ko. Sa dami ng nangyari kahapon, hindi ko naalalang i-check kung may tawag or text messages para sa akin. Habang naglalakad sa parking lot ng hospital, ay saka ko naisipang buksan ng aking cellphone. Baka nga pala tumatawag sina inay sa akin. Mapapagalitan ako ng mga to pag nagkataon dahil hindi agad ako nakapag-reply. Nakahinga ako ng maluwag nang wala ko makitang message mula sa aking mga magulang. Pero may 32 missed calls at ilang text messages ako na-receive yesterday afternoon. Nung unang akala ko'y galing kay Sky dahil galing ang mga to sa unknown number. Ngunit hindi pamilyar sa akin ang phone number na ito at ang weird na mga messages. From unknown, where are you? From unknown, it's not what you think. From unknown, can we talk? From unknown, I can explain. Mag-usap tayo.